nandun ka lagi to support eh. As long na hindi siya napapasama sa ginagawa niya. Oo, and ano ba ang point? Why you are doing this? Not only for the money, but para makapag-share eh. Ang dami nang may high blood na pwede naman maging normal yung blood pressure. Why not? Diba? Ang dami may diabetes, pwede mag-normal ang sugar. Bakit mo pipigilan? Diba? Simple way. You are just sharing sa ganda ng damo. Diba? Oo, sinashare mo lang eh. So ano masama doon? Never naman naging masama na meron kang tanim na ano tawag doon, apple sa bakuran mo, tapos binigyan mo kapitbahay mo. Tama ba? Oo. Sabi ko sa inyo, it's all in the mind. Lahat yan mindset lang eh. So pag naintindihan ng asawa mo na, yung asawa ko pala nakakatulong sa kapwa. Yung asawa ko pala mapagmahal sa kapwa. Sa palagay mo ba magiging negatibo yan? Ganun lang naman yan eh. Diba? So siguro, in other way around, baka ang nakikita niya kasi dito kaya mo siya ginagawa is dahil gusto mo kumita ng pera. Pagdating kasi sa ibang lahi, negative yun eh. Yeah. Di ba? Parang, not enough pa ba? Yung binibigay ko, yung nakinikita mo, parang ganun siya eh. Pero pag napakita mo yung other face nung ginagawa natin, which is, yun naman talaga yun eh. Bakit tayo hindi dapat masaktan pag nare-reject tayo? Kasi hindi naman tayo nandito para lang sa pera-pera. Nandito tayo, unang-una, sabi nga, no, is para maging healthy yung kapwa natin. Oh, di ba? So, ano masama doon? Kung ayaw niya maging healthy, problema mo ba yun? Di ba? So, hindi kami sasaktan, siya yun. Di ba? So, yung emotion talaga, kailangan mo lang yes, so emotion is very important sa negosyo natin. Unang-una, dapat yung emotion mo ang mag-back. Ano, naka-record? Naka-record, Mens. Unang-una. Meron akong i-share sa team, Mens. Ayan. So, unang-una kasi sa negosyo natin, careful ka sa emotion mo. If you want to build a team, be careful of your emotion. Kasi yan yung magdadala sa pagtaas at pagbagsak ng team. Exactly. Kasi ikaw yung 001 eh. So, kung emotional ka, asahan mo lang ng tao mo, emotional din yan. Pag umiyak ka, iyakan na lahat yan. So, mali yun. Para tayong magulang. Diba? Kung nanay ka, nakita mo umiyak yung anak mo, iiyak ka rin ba? Papakita mo sa kanya? Hindi. Diba? Agad maaari papakita mo yung other side of you na kailangan mo maging matigas. Kung yun ang kinakailangan. Kasi dito, hindi lang naman isa, dalawang tao yung ano mo eh. Hindi lang isa, dalawang tao yung ano mo, yung kasama mo. More pa, di ba? So, kung gusto mo mas malaki ang team mo, mas marami kang tao na magpapasakit sa ulo mo. Meron nagtanong sa akin yan, taga Sweden, yung mga leaders from Sweden. Nagtanong, how do you handle your team? Sabi niya gano'n. Paano po i-ready yung sarili para sa pagkakaroon ng mas malaking team? Sabi ko, ganito lang yan, men. Simpleng-simple, huwag nang pahirapin. Punta ka sa pader, ito yung tungkol ulo mo. Pag hindi nabasag, ready ka na. Kasi ganun siya eh. You have to take care of your emotion. That is very important. One more thing, habang nakikinig naman tayo ng training, nag-a-attend tayo ng mga mentoring, yun naman talaga yung magpapalalim ng foundation natin eh. And yun din magpapabago ng emotional status mo. Yun yung magpapatigas sa'yo, okay? In a nice way, in a right way, na dapat na dalhin mo sa pagninegosyo mo. Hindi yung maging wala ka ng pakiramdam, hindi naman siya ganon. May empathy ka pa rin, pero kumbaga, kontrolado siya. Depende sa sitwasyon, kung anong kailangan. Ganun na siya. So, mas malalim ka na. Pansin nyo, every time na dumadami yung na-attenan natin na mentoring, dumarami yung naririnig natin na nagsasalita sa atin, nagsishare sa atin. Parang naiiba ka na rin eh. Diba? Parang, ganun pala yun. Diba yung dating, wala lang, deadma ka lang. Pero at the end of the day, you will realize na lumalalim ka na rin eh. Kaya sobrang importante ang pakikinig sa mga top mentors. Sobrang importante ang pag-attend ng mga trainings. Kasi alam mo, ito kagaya nito, itong simbahan na to, hindi ito magiging ganito katatag kung ang foundation yan is mabuhay. So, ano ang ginagawang una? Pinapalalim ang foundation. So, kung gusto mo magtagal, maging sobrang successful sa negosyo natin, you have to dig as deeper, okay, as the foundation na magagawa mo mas maganda. So, paano yan? Through attending trainings, through listening to your top mentors,
mag-mentoring kayo kasi yan din kasi iipapasa mo sa lahat na magiging downlines mo. Kasi kung sabaw ka, diba? True. Kung sabaw ka, paano kayo dadami? Wala ka rin maibibigay eh. So, ang learning is continuous. Dapat talaga continuous process yan. Okay? So, kasi dito, lahat na pag-aaralan eh. Wala dito lihim eh. Yun yung maganda sa culture ng IAM Worldwide. Hindi dito kagaya, hindi na, wag natin sabihin. Kumbaga sa iba, kasi marami dyan eh. Marami naman networking eh. Pero bakit ganon? Diba? Dito kasi, ang unang pinapalalim is yung samahan. Diba sabi nga ni VP eh, relationship over money. Which is sobrang lalim nun. Hindi lang siya basta pera-pera per se. Diba? Kung hindi talagang mas malalim siya. And yung relasyon, sabi nga no, pag malalim ang relasyon mo sa tao, yung tao na yon gagawa din siya ng malalim na relasyon sa mga tao niya. And alam naman natin na ang negosyo natin is about people. Without people, there is no business. True. Diba? Grabe, kaming learnings, Mens Dadel. Thank you so much, Mens Dadel. Yan, i-upload ko po to and para makita din po ng aming team. Grabe yung foundation talaga na naitatakbo sa inyo. Ilang years na po kayo dito sa IAM? Sabay-sabay kami. Pioneer. Kayo pala yung nauna doon sa Pioneer kami 2000. Kami ang first 100 members. Kaya, di ba po under po kayo kay Coach, Mentor Marlon. Kaya grabe, idol ko din si Mentor Marlon. Mamaya, kung ko nga din si Mentor Marlon. So, yun, sa mga part-timer, ayan, part-timer men. Ayan, sa mga part-timer, hawak lang kayo. Walang bibitaw. Kasi alam ko na masakit na sa braso. Lalo na pagbago ka. Pero dito kasi masusubukan no, kung gaano ka tatagal eh. Kasi dito, patagalan eh, hindi pabilisan. Tandaan mo. Okay? Habang tumatagal ka dito, lalo na pag part-timer ka, mas maraming pagsubok. Siguro lang kung compare mo yung sarili mo na sila ganun kasi full-timer, mga ganun, di ba? Kaya na-achieve, nakakahit, kumikita, di ba? Pero tandaan mo, no, bakit si Mentor Dadel part-timer din naman? Oo. Alam mo, maniwala ka. You have to believe. Okay? Na dito ka dinala, may tamang dahilan yan. Kasi faith mo yung magpapatatag sa'yo. Tandaan mo. Ang part-timer kasi nandun lagi yung, kahit di man hindi ko gawin to eh. Kahit di ko gawin to, may kita ako, oo, nandun na tayo. Pero ang tanong kasi, hanggang kailan mo yung gagawin? Okay, lagi mo tandaan. Lagi mo tatandaan, laging may endpoint, sabi nga ni Coach Mike. So, paano? Mahirap sa niya, wala nagsisisi sa una. Lagi nasa huli. So, paano kung dumating na yung endpoint mo, and hindi mo pa rin nakukuha yung lahat ng gusto mo sa buhay? Diba? Mali mo ito na yung vehicle, kaya ka dinala dito. Diba? So, ito, magpapabilis. So, wag mo na patagalin. Wag ka nang, tagal mo nang ginagawa yan eh. Kung ano mo yung trabaho mo, maniwala ka sa akin, kung yayaman ka dyan, dapat nandun ka na sa Pinas. Kasi ako, ito paniwala ako, no, 99 or 100% of OFWs, sa totoo lang yayaman talaga. Sa sweldo, sa pagtatrabaho, yayaman talaga kung hindi nagpapadala ng pera. Pero kung kagaya kita, na nagpapadala kada sahod, nako, wag ako. Alam ko, wala ka rin ipon, day. Diba? So, kaya tayo magplastikan. Ano tayo? Kulang at kulang pa rin. Okay? So, kung gusto mo na makaalis sa ganyang klase ng sistema, yung trabaho padala, kayod ulit, okay? Tandaan mo, ang katawan natin, bumibigay din yan. Okay? Parang apple, no? Pag nakita mo yung apple, di ba? Pag kinagatan mo yan, after a few hours, ang tawag doon, oxygenation. Okay, yung parang, yung ano, bakal, kinakalawang. Kaya tandaan mo yung kaya mong gawin 20 years ago. Tandaan mo ngayon, hirap ka na. Diba? So, wag tayong mag-cling. Okay, wag tayong humawak masyado na mahigpit dyan sa trabaho natin. Kasi anytime, pwede yung mawala. Okay? Pero ang IAM Worldwide, hindi ka iiwanan yan. Forever yan. Kagaya ng promise sa mga may-ari, forever ka. Okay, forever tayo nandito. And mas marami tayo natutulungan na ibang tao.
dahil sa produkto, okay? At sa pwede din magbago buhay. Ako nga ilan ang OFW ang ginawa ko milyonaryo. O, para si Mentor Claire, 'di ba? Ako, part-timer, nagtatrabaho pa rin naman ako. Pero yun na nga kailangan lang talaga pusuan mo, kapatid. Lagay mo dito puso mo. Kasi tandaan mo, kahit gaano ka kagaling sa trabaho mo, ang boss mo, sarili pa rin niya iniisip niya. Never ikaw ay pa-priority niya. Okay? So, yun lang. Ngayon, napapakinabangan ka pa niya. Kaya siya nandyan, masaya. Diba? Pero, yun na nga why, sabi nga, why gagamitin mo yung sarili mo, yung kabataan mo, yung talino mo, diba? Para sa future ng iba. Ngayon, it's about time. Nandito ka kay I Am Worldwide. Para saan? Para gamitin mo na lahat ng ito para sa future mo, para sa sarili mo at sa pamilya mo. So, yun lang. Ang dami na! Grabe, daming na learnings. Thank you, Mentor Jodel!